Tanya's POV. Babalik na ako sa loob, I announced. Tumayo ako't napangiwi nang maalala ko na may sugat nga pala ako sa binti. Inangat kong kaliwang binti ko. I heard him sigh and carried me again. Kaya ko na, ibaba mo na ako, I grunted. Tumingin sa akin bago umiwas. You can't. Pagtayo mo pa lang, hindi mo na kaya eh. Dapat wheelchair ang ginamit mo. Bakit saklay ang pinili mo ha? Halatang inis sa kanyang tono ng boses. So what? Wala ka na dun. Matigas kong sabi nung ibinaba niya ako sa sofa dito sa sala. He didn't leave his eyes on me. Nakahawak pa rin siya sa likod at binti ko. Mariin siyang nakatitig sa akin at hindi ko alam kung bakit hinahayaan ko lang siyang gawin yon. He clenched his jaw and let go of my legs. Bigla na lang siyang lumapit sa akin hanggang sa maduling kami kakatingin sa isa't isa. He's catching his own breath. Come on, Tanya. Do something. Itulak mo siya. Shit. Narinig ko nagmura siya at tinalikan ako ng mapusok. Nakapikit siya ng mariin habang hinahalikan ako, samantalang ako ay nakadilat pa rin sa sobrang gulat. Sa utak ko ay gusto ko siyang itulak pero ibang sinasabi ng katawan ko. I want him more. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin ngayon. At nagpaubaya ako sa labi niya sa sandaling yun. I kissed him back. I heard him cussing in between our kisses. Ang kamay niya sa likod ko'y dahan-dahang gumuhit ng ilang bilog sa likod ko hanggang sa matagpuan niya ang hook ng bra ko kahit na nakashirt pa ako. Tanya, nandito. What the heck? Mabilis pa sa 4:00 kaming naghiwalay, ngunit hindi niya inalis ang kamay niya sa likod ko. Hinahabol namin ang aming hininga ni hindi ko magawang tingnan si Salvador dahil sa hiya. Nakakahiya na nahuli niya kami. Naramdaman kong pamumula ko. So what's the meaning of this, brother? Akala ko ba bukas ka pa bibisita? I heard him tsk. You ruined the moment, Salvador. Bahagyang natawa naman si Salvador sa inasal ng kapatid niya. Naramdaman ko na nilipat ni Miguel ang kanyang kamay sa aking bewang. Stop it, kuya. Nahihiya na masyado si Tanya. Tanya? He sarcastically asked. Oo, bakit? May problema ba sa tawag ko sa kanya? Matapang na tanong ni Salvador. Tumigil na nga kayong dalawa. Yung niluluto ko sa kusina. Para makakain na tayo. Their attention diverting to me. Agad naman silang tumango. Teka, asan yung saklay mo? Salvador asked. Tss, masungit na sagot ni Miguel. Nasa kusina, pwede mo bang kuhain? Tanong ko't pumayag naman siya kaagad. Lumingon ako kay Miguel na mukhang naiirita na sa nangyayari. Bitaw, matigas kong sabi at pilit tinanggal ang kanyang kamay. Bumitaw naman siya sa pagkakahawak sa akin. So, first name basis ha? Mapanood yun niyang tanong. Ha? Nagulat ako sa tanong niya. Tumayo siya nang hindi tumitingin sa akin. Hindi ako makapaniwala na hinahayaan mo tawagin kanyang Tanya, pero ayaw mo tawagin kita ng ganyan. Halata namang iritado siya. Bakit bang tagal kuhain ni Salvador yung saklay ko? Pakialam mo, gusto ko siya eh. The heck, may gusto ka sa kanya? This time lumingon na siya sa akin, ang sama ng tingin ipinukol niya sa akin. What? Wala akong sinasabing. Eto na Tanya. Tara, aalalayan na kitang papuntang kusina. Napalingon agad ako kay Salvador. Inabot niya sa akin ng saklay at tinulungan akong makatayo at makapuntang kusina nang hindi pinapansin si Miguel. We ate silence and we didn't talk about what happened a while ago. Minsan ay nahuhuli kong sulyap sa akin ni Miguel at sabay iiwas kapag nahuhuli ko. Tanya, tawag sa akin ni Salvador. I need to leave tomorrow. Good for you. Sumagot si Miguel. Sinaman ko siya ng tingin ngunit hindi niya ako binigyan ng pansin. Tumawa lang si Salvador sa sagot ng kapatid. I know, bastard. Lumingon siya sa akin. I need to handle our company. My brother wants to stay here with you. May halos sarcastic kong pagsabi. He can leave. Bakit ikaw pa? Napipikon kong sabi. Mas mabuti pang si Salvador ang makasama ko kaysa siya. So you choose him over me, Tanya? He glared at me. Ano bang sinasabi mo? Nilingon ko siya ngunit masama pa rin ang pagtitig niya. I heard him cursed and finish his food. Uminom siya ng tubig saka tumayo. I'll just go upstairs. Malamig yan tugon at tumalis. Siloso. Tumawa lang si Salvador. Totoo naman ang sinabi ko, hindi ba yun naman ang plano? Bakit aalis ka? Nainis kong sabi. Feeling ko naloko na naman ako. Napipikon na ako sa ginagawa nila. I'm sorry Tanya. I need to do this. You need time and space. With him.
Alam ko na itong kasiyahan mo kaya ibibigay ko. Bakit mo ba ako pinapangunahan? I don't want him here. Naiinis ko nang sabi. Tinapos na niyang pagkain niya saka lumingon sa akin. You'll thank me soon after this. Tumingin lang ako sa kanya ngunit nginitaan niya lang ako. Pagkatapos ng pagkain namin ay hinatid na niya ako sa kwarto ko. Makikita pa ba kita kapag bumalik ako sa Manila? I asked. Tinawanan naman niya ako saka ginulong buhok ko. Silly, of course. Bakit? Ayaw mo na ba ako makita? No, nag-aalala lang ako. I sighed. Don't worry, sa Pilipinas pa rin ako hanggang sa ikasal kayo. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi kami ikakasal, mariin kong sabi. Oo na, sige na. Goodbye, Tanya. If anything happens, call me. He chuckled. I nodded at him. We hugged each other before I closed the door of my room. Nagulat ako nang may tumikim. Napatingin ako sa isang lalaki na halatang galing lang sa banyo. Napanunok ako nang nakatapis lang siya ng tuwalya. Nakita ko kung paano niya i-flex ang muscles niya sa harap ko, ang abs niya at ang V-line niya. Shit, namula ko sa hiya at umiwas agad ng tingin. I heard him chuckled. Bakit ka nandito? Napamura ko sa isip ko na mag-stutter ako. I'm sleeping here. He casually said. What? Lumingon siya sa akin bago pumunta sa isang drawer at kumuha ng damit. Nandito na din agad ang mga damit niya? What? As if first time nating natulog na magkasama. Nag-smirk siya. Kahit na? Shit, tumawa siya nang mag-stutter na naman ako. Pwede bang umalis ka na? I don't want you here, I said. Gusto kong bigyan ng award ang sarili ko nung hindi na ako nautal. You really don't want me here? Sinong gusto mo? Si Salvador? Mapanood yun niyang tanong. Tiningnan ko siya na may halong pagtataka. Bakit naman nadami si Salvador sa usapan? Tumingin na siya sa akin bago tumungo ng banyo. Nang masarado niyang banyo ay doon lang ako nakahinga ng maluwag. Sobra ang kaba ko kanina. Hindi na mawaglit sa isipan kung katawan niyang basang-basa dahil galing shower. Dumiretso ako sa damitan dahil napagdesisyonan ko rin na maligo. Nang makalabas siya ay agad akong lumapit para pumasok sa banyo. Ngunit hindi nakatakas sa akin ang amoy niyang mabango. Shit naman talaga, he's only wearing a boxer. Shit na malaki! Halos 1 oras din ang tinagal ko sa shower dahil hindi ko alam kung anong pakikitungong gagawin ko sa kanya. Inayos kong benda ko bago maghirap magsuot ng damit. I wear silky night dress and cycling. I matter some courses kasi nakalimutan ko magdala ng pajama at pants, sando, shorts, night dress, bikini at underwear lang ang dala ko. Lumabas ako at nakita nakatitig siya sa kanyang laptop habang suot ang kanyang salamin. Nakasandal lang siya sa head ng kama habang may tinitipa sa kanyang laptop. Doon ko na-realize na sobrang gwapo niya sa ayos niyang yun. Idagdag mo pa na wala siyang damit pang itaas at naka-boxer lang talaga siya. Bigla siyang napatingin sa akin kaya parang napatigil din ako sa paghinga. He sighed and turned off his laptop. He placed it on the bedside table. Come here, he uttered. Hindi ko alam pero parang may sariling desisyon ng pa ako na lumapit sa kanya. I'm still mesmerized by him. Shit, ang gwapo niya talaga. Nakatayo lang ako malapit sa higaan nang bigla niyang kinuha ang saklay at nilagay yun sa tabi saka ako hinigit pa upo sa kama. What the? Ang bagal mo. Gusto ko nang matulog. Humiga siya sa tabi ko't niyakap ako sa bewang. Kaya pinilit kong alisin yun. Miguel! Banta ko nang hindi niya pa rin inaalis ang kamay niya sa akin. What? Hindi pa kita napapatawad, hindi ba? Bakit ka nandito? Seryoso kong tanong. Bigla siyang napaupo sa tanong ko. Gusto ko lang makasama ka dito at gusto kong patawarin mo ko. Tumugon ka sa mga halik ko kanina. Inakit mo ko. Nainis kong sabat. Tumawa siya sa reaksyon ko. You still respond to my kisses, Tanya. I know that you miss me too. He is now confident on saying that. Ang kapal mo, hindi kita na-miss. Umalis ka na nga dito. Tulak ko ngunit hindi siya nagpatinag. Alam kong mas malakas siya sa akin. Yung matipuno niyang braso ay matigas kaya parang mahina lang ang tulak ko para sa kanya. Kainis? Do you really want me to go, huh? He asked. Ano pa nga ba? Pwede bang umalis ka na? Hindi ba't sabi ko gusto ko munang magpahinga? Umiling lang siya sa akin. I'm sorry pero hindi kita iiwan. Tama ng 1 linggo baby, nandito lang ako palagi. Hindi kita pipiliting patawarin ako. Hindi mo rin ako mapipilit na umalis. I'm going to stay here whether you like it or not. So baby, I'm just starting, he said. Bigla niya nilapit sa akin ang mukha niya kaya umatras ako
ngunit tinuli na niyang bewang ko at pinaglapit ang mga mukha namin. I'm not gonna let you go. You can hate me or say bad things about me. But you can't run away from me again, Tanya. Kung gusto mong umalis, sasama ko. Kung gusto mong magpahinga, then sabay tayong magpahinga. Hindi ka mag-iisa dahil kasama kita, baby. Parang nahigit ang paghinga ko nang lumapat ang labi niya sa labi ko. Sandali lang yun dahil agad din siyang lumayo. Nagtatrabaho ako ngayong gabi, dito ka na lang. Hinalikan niya muna ako sa noo bago niya kunin ang laptop at phone niya saka lumabas ng kwarto. Hindi pa rin maalis sa akin ang sinabi niya. Mas lalo pa ako naguluhan dahil sa ginawa niya. Hindi ko na mapipigilang mapaluha sa sobrang bigat na nararamdaman. Nawalan ako ng tiwala. Niloko niya ako pero nandito na naman siya. Paano nasasabi ni Salvador na sasaya ako kay Miguel kung lagi niya akong pinapaiyak? Pinunasan kong luha ko at sinubukang matulog. Dahil na rin sa sobrang pagod ay nakatulog din na kaagad ako. Nagising ako ng madilim pa rin ang paligid. Tiningnan ko ang phone ko at nakitang 4:00 pa lang ng madaling araw. Napatingin ako sa tabi ko ngunit wala si Miguel. So he didn't sleep here? Sinubukan ko ulit matulog ngunit gising na gising ng diwa ko. Minabuti ko na lang na bumaba at kumuha ng gatas. Habang daladalang fresh milk ay napadaan ako sa office room. Nagdalawang isip pa ako kung bubuksan ko ba o hindi. Bumuntong hininga muna ako bago binuksan ang pinto. Nakita ko ng kanina ko pang hinahanap. Nakatungo lang siya sa desk habang nasa harapan niya ang kanyang laptop na nakapatay na rin. Lumapit ako sa kanya at nakitang umilaw ang kanyang phone. Hindi ko maiwasang mapatingin dito. Nakita kong galing kay Nicole ang ilang text at missed calls. Nakaramdam ako na parang kinukurot ang puso ko. Napabuntong hininga ako. Nagulat ako nang bigla siyang tumawag. Nag-alinlangan pa ako kung sasagutin ko. I sighed and answered her call. Miguel, thank God, you answered. I'm sorry about what happened with your girlfriend, Miguel. Have you tell her already? Kung hindi ka niya tatanggapin, kaya ko. Kaya kitang tanggapin. Please, babe. Ako na lang. Huwag na yung Tanya na yun. She shouted. Bigla ako nakaramdam ng inis sa sinabi ni Nicole. Agad ko itong pinatayan at binalik ang cellphone sa desk niya. Naramdaman ko na nagising siya. Nagulat pa siya na ako yung makita niya. What are you doing here? Bakit dito ka natulog? Imbis na sagutin ang kanyang tanong, ay nagtanong ako sa kanya. Napahila mo siya sa kanyang mukha. Ayaw mo ako matulog sa kwarto mo. Para kay Salvador ang kabilang kwarto. Saan ako matutulog? Mapanuya niyang sabi. Agad ako nakaramdam ng guilt sa sinabi niya nang bigla kong maalala ang kwarto ni Daddy dito. Bakit hindi sa kwarto ni Dad? He didn't want me there, he said. Ha? Tinignan niya lang ako. The door is locked. May susi ka ba? He asked. Hindi ako nakasagot dahil wala akong susi ng kwarto. Ang susi na dala ko lang ay para sa kwarto ko sa main door. See? He smirked. Kinuha niyang phone niya at binitawan din agad ito. Maaga pa, you can go back to sleep. Umiling ako. I can't sleep. Gusto mo? Offer ko sa gatas na hawak ko. No thanks, just drink that. He said. Tumango lamang ako, tako na lang ang uminom sa gatas. Ayan ba talagang pangtulog mo? Bigla akong nahiya nung napansin niyang suot ko. Kagabi ko pa ito suot pero ngayon niya lang napansin. Wala akong dalang ibang pangtulog, ito lang. Bakit? I asked. Nagkita na ba kayo ng kapatid ko? Marinyang tanong ngunit tumiling lamang ako. Good, ako lang pwedeng makakita na ganyan lang ang suot mo. Magbihis ka na, magigising na yun. Utos niya sa akin. Bakit ko susundin? Okay lang naman ang suot ko ah. I pout. Stop pouting, gusto mo halikan kita? He smirked. Napamulahan na naman ako agad. Your legs are revealing. Kahit nakabenda yung kaliwang binti mo, nakakapang-akit ka pa din. Hindi mo ba alam yun? Shit. Bastos ka kasing mag-isip. Umiling lang siya sa akin. Bastos na kung bastos. Alam ko takbo namang utak na lalaki. Ayoko makita ka ni Salvador na ganyan ang suot mo. Si Salvador lang naman yun ah. Sabi ko. Bigla na lang nagdilim ang kanyang mukha nung sinabi ko yun. Tumayo siya at lumapit sa akin kaya napaatras ako. Munti ko nang mabitawan ng saklay, ngunit sinalo niya ito, ngunit natamaan naman niya ang binti ko. Aray naman! Sigaw ko. Shit, I'm sorry. Hahawakan pa niya sana ang binti ko, ngunit tinampas kong kamay niya. Huwag mong hawakan! Lumayo agad siya sa akin, narinig kong pagmumura niya habang lumalayo. Kamusta yung sugat mo? Tanong niya. Hindi pa masyadong magaling. Sabi ng doktor baka abutin pa daw ito ng 1 buwan. Sabi ko tumango lamang siya. Napagdesisyonan ko umupo muna sa sofa at binabang baso ang kanina ko pahawak. Tumingin siya sa akin bago umupo sa tabi ko.
Sumandal siya sa sofa at pumikit. Matutulog ka ba? I asked. No. Marinya sabit dumilat saka tumingin sa akin. What? Bigla ako na-conscious sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Sinara niyang distansya sa pagitan namin at tinalikan ako. Ramdam kong gutom sa bawat dampi ng labi niya. Kinagat niya pang ibabang labi ko na namamagana. I opened my mouth and kissed him back. Hindi ko na mapigilan. Kailangan ko siya. Kailangan ko mga halik niya. Lumalim ang halikan naming dalawa. Buong puso akong tumugon sa halik niya na dahilan ng pag-aalab ng katawan ko. Narinig ko na paungol siya at hinaplos ang likod ng buhok niya. Habang lumalalim ang halikan namin, ang isang kamay niya nagsimulang humaplos sa aking katawan. Para ako na kuryente na bumitaw sa halik ngunit bigla ulit siyang umatake ng halik sa akin. He sexily bit my lower lip and let go. Good morning, baby. Agad ako lumayo dahil naramdaman ko na naman ang pamumula ko. Hindi ko alam pagdating sa halik niya ay bumibigay agad ako. Good morning, sabi ko tapos tumawa siya. Tara, kain na tayo. Sabi niya tinulungan akong tumayo at hawakan ng saklay ko. Let's go. Wala akong imik na sumunod sa gusto niya. Hindi nawawalang ngiti sa labi niya. Tuwang-tuwa siyang tumitingin sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin ngunit hindi niya ako pinansin. I hate him. Lumayo ka nga sa akin, nainis kong sabi. Kanina pa siya dumidikit habang nagluluto ako at kanina pa ako naalibadbaran sa kanya. Ayoko nang maulit pa yung nangyari kanina. Ayokong isipin niya na sa paraan niyang yun ay makukuha niya ulit ako. Okay, as you wish. He chuckled. Nakita ko sa peripheral vision kong pag-upo niya sa upuan sa dining table. Nakatingin siya ngayon sa phone niya. Napabuntong hininga ko at pinatay ang kalan nang matapos akong magluto ng bacon, egg, ham at fried rice para sa aming almusal. Busy siya ngayon sa pagte-text at wala siyang pakialam. Natulungan akong maghanda ng aming pagkain. Umupo ako sa harapan niya pero wala pa rin siyang kibo. Hindi ko alam pero niirita ako sa ginawa niyang yun. Hindi ka pa kakain? Tanong ko kaya napalingon na siya sa akin. Wow, tapos ka na pala. Hindi ko napansin eh. He chuckled and started placing rice in my plate before him. Kaya ko na. Hindi ko na natapos dahil siya na rin ang naglagay ng ulam na niluto ko sa plato ko. I saw him smirk while doing it. Alam niya talaga kung paano ko mairita. Paano mo mapapansin nakatitig ka sa phone mo? Hindi ko maiwasa maging sarkastiko habang sinasabi yun. Sorry, you jealous? Asa ka pa? Nailang kong sabi habang kumakain na saktong pagbaba ni Salvador na bihis na. That explain why he didn't let me see his bag because he's not going to stay here. Hinatid niya lang talaga ako. Wow, ang aga niyo ah. He asked and sit beside me. Hindi na siya makatulog. Sabi ni Miguel habang busy sa pagkain. Bakit nga ba? Masakit ba yung sugat mo? Tanong ni Salvador ngunit tumiling ako. Hindi naman, bulalas ko. Tumango siya at ngumiti sa akin bago siya kumain. Kaming dalawa lang ni Salvador ang nag-uusap samantalang si Miguel ay nanatiling tahimik sa harapan namin. Teka, anong oras ang flight mo? Bigla akong tanong. Shit, bigla siyang tumayo. I need to leave. Take care, Tanya. Call me if something bad happen here. Akmang iyakap na sana siya sa akin ngunit napatingin kami sa may tumikim na si Miguel. Tumawa lang si Salvador, saka tuluyan ang nagpaalam. Ingat see you in Manila. I wave. I'm gonna wait for your arrival, he said and walk out. Agad na mayaning katahimikan. Hindi man lang nila magawang magpaalam sa isa't isa. Pagkatapos kumain ay tumayo siya papuntang lababo. Ako nang maghuhugas, pagpipresenta niya. Hindi na ako nakipagtalo, tinayaan siya sa kung anong gusto niya. Napagdesisyonan ko na lang na pumunta sa terrace. Nakita ko kaagad ang mga mangingisda na naglalayag na sa dagat. 5 ang gamit nilang bangka sa paglalayag habang may ilang taong nasa lalampasigan. Napangiti ako sa tanawing nakikita ko. Ganitong nakikita ko dati noong naninirahan pa kami dito. Hindi usong pagising ng tanghali dito kahit ganitong oras ay marami na agad ng tao. Bumalik ako sa aking silid para maligot magbihis. Napag-isipan ko kasing bumaba na para makitang ginagawa ng mga tao doon. I took a quick shower and put an ointment first on my left leg. Habang ginagawa ko yun ay may pumasok sa kwarto. At nakitang si Miguel ito. Na magtamang mata namin ay umiwas agad ako ng tingin kasabay ang paglapit niya sa akin. Inagaw niya sa akin ng ointment kaya sinamaan ko siya ng tingin. Akin na yan! Sigaw ko. Ngunit hindi niya ako pinakinggan. Let me do it. Kasalanan ko din kung bakit ka na-aksidente. Bigla ko naramdaman na nasaktan siya sa sinabi niya. It's not his fault. It's not obvious his fault.
Wala kang kasalanan dun. Simple kong sabi tinayaan siya sa gusto niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil marahan niyang nilagyan ng bulak na may ointment ang mga sugat ko na parang ayaw niya ako masaktan. Dapat kasama kita that time. That shit driver. Tinikom niyang panga niya, tinalis ang bulak. Dapat pinatay ko na muna siya. Bumulong siya at kinuha ang mga benda at binalot sa kaliwang binti ko. Anong ginawa mo? Hindi ko naisip na baka may masamang nangyari na sa driver na bumangga sa amin dahil sa kanya. What he deserved actually. Kulang pa yun. Dapat sa gagong yun pinapatay. He gritted his teeth after he said that. Ano ngang ginawa mo? Tiningnan niya muna ako bago sumagot. Binugbog ko tapos pinakulong ng tatay mo. Tipid niyang sabi na parang wala lang sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Inis ko siyang tinulak matapos niyang tapusin ang paglalagay ng benda. What? Hindi pa sapat yun. Sinaktan ka ng gagong yun. What do you think I'll do? Just sit and let him go? The heck? Sigaw niya at tumayo mula sa pagkakaupo. Pinulit ko yung kung anong nahawakan ko sa kabinato ko sa kanya. Buisit ka! Lumayas ka nga sa harapan ko. Naiinis ako sa'yo. Sigaw ko nang hindi pa rin tumatayot na malayang unan pa lang na bato ko. Uy, ano na namang ginawa ko? Maang-maangan niya. Wala, buisit kang kausap. Bahala ka nga dyan. Sigaw ko sabay kuha ng saklay para makalakad paalis. Hindi naman niya dapat binugbog yung tao. Sinadya man niya yun o hindi, mali pa rin ang ginawa ni Miguel. Tama nang ipakulong yung tao pero kung bugbugin pa niya, paniguradong nasa ospital pa rin hanggang ngayon yun sa laki ng katawan ni Miguel. Hinawakan niya ako sa wrist ko para pigilan ako. I'm sorry for shouting you. Binaling niyang tingin niya sa akin. Pero hindi ako nagsisisi kung sinuntok ko siya dahil deserve niya yun. Pagkasabi niyang iyon ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Nagulat ako nang makitang gamot kong hawak niya. Nilapag niya sa tabi ko. Umiigting ang pangat masama ang aura niya. Drink this, sa labas lang ako. Lumabas siya nang hindi tumitingin sa akin. Tiningnan kong gamot na binigay niya. Sabay pukol ng tingin sa pintong pinaglabasan niya. Ang weird talaga ng lalaking yun. Bigla-bigla na lang nagagalit. Parang tanga. Bumabait tapos biglang magsusungit. Siya pa rin yung dating Miguel na nakilala ko. Yung may toyo, natawa ko sa naisip ko. Bigla kong naalalang nangyari noon sa Tagaytay. Naalala ko kung paano siya lumuhod para bigyan ko siya ng chance na mag-explain. Pero hindi ko tinanggap. Dapat galit siya sa akin dahil iniwan ko siya that time. Hindi ko siya inayaang magpaliwanag at sumabog na lang na parang bomba that time. Naalala kong hindi niya dininay noon ng girlfriend niyang si Nicole. Hindi ko napansin ang pagtulo ng luha ko. Sila nung oras na yon pero naroon siya sa tabi ko. Pinaramdam niya sa akin ay isa lang ako sa buhay niya. Nagkakamali lang pala ako noon. Pinahid kong luha ko at kinuhang gamot saka nagpa siyang bumaba para kumuha naman ng tubig. Kung magbigay na lang kasi siya ng gamot, yung wala pang tubig, nailing na lang ako sa naisip ko. Napagdesisyonan ko na makipagkita na lang kila Mara. Agad naman itong pumayag at ngayon ipapunta na. Dito lang ako sa dalampasigan naghihintay at nakita ko ng hinahanap ko. I only wear dolphin black shorts and yellow oversized t-shirt na may SpongeBob na printed sa gitna. Tanya! That's the cue. I wave at her while she's running with her baskets in her arms. Dahan-dahan! Saway ko sa kanya na munting na siya matalisod. Tumawa siya. Kamusta na? Nabalitaan ko yung nangyari kay Tita Mercy. Pasensya na ha, wala kasi kaming perang pangluwas at hindi kami nakapunta. Sunod-sunod na sabi niya habang hawak ang kanyang tiyan. Okay lang, nandito nga muna ako para kalimutan lahat. Ngumiti ako tumingin sa tiyan niyang hawak-hawak niya. Hindi kaya. Anyari, bakit may saklay ka? Nadisgrasya ka sa Manila? Tanong niya. Oo halata naman diba? Tinignan niya ako ng masama. Bakit? Ano namang ginawa mo, Tanya? Binatukan agad niya ako. Aray, nadisgrasya na nga. Naaksidente, may nakabangga sa amin at ito yung tinamo ko. Sigaw ko. Hay nako, sa susunod kasi mag-ingat ka. Ano nangyari sa nakabunggo sa'yo? Bigla ko natahimik nang maalala kong sinabi ni Miguel. Hanggang ngayon naisip ko pa rin na pinairal niyang kasamaan niya sa lagay na yun. Kinulong siya ni Daddy. Napatingin ulit ako sa tiyan niya ngayon ay hinahaplos niya. Halata niya nakatingin ako sa tiyan niya kaya napatingin din siya dito. Kaya pala umuwi ka. Alam mo ginawa lang talaga ni God yun para hindi na mahirapan ang mama mo. Alam mo naman kung gaano kadaming sakripisyo at pasakit ang nangyari sa mama mo. Ngumiti siya at niyakap ako ng mahigpit. I know she's now happy in her place. Sad ko.
Pero gusto kong malaman kung may laman na ba yung tiyan mo't hawak-hawak mo kanina. Bigla siyang bumitaw sa yakap at ngumiti sa akin na malaki at tumango. Kaya napangiti na rin ako. Wow, congrats Mara! Niyakap ko naman siya ulit habang nagtatawanan kami pareho. Naku, salamat. Gusto mo ba akong samahan sa palengke? Kailangan ko na kasing pumunta doon, yung karinderya ko. Sabi niya. Oo naman. Wala naman akong ginagawa eh. Doon pa din yung pwesto niyo? Tanong ko tumango lamang siya. Oo, grabe nga eh. Pero bongga na siya kasi sikat na sikat ang karinderya ko dito. Saan niya tinilan ako papunta sa sakyan. Ilang buwan na ba yan? Sabay tingin ko sa tiyan niyang may maliit na umuk na. 1 buwan pa lang. Kaya carry ko pang magtrabaho. Habang sinasabi niya yun ay nakangiti siya, halatang masayang-masaya siya. Baka naman may kung anong mangyari ha? Buti na lang nandito ako at masasamahan kita, sabi ko. Kaya nga sinama kita para kapag sumakit ang tiyan ko, may magdadala sa akin sa ospital, sabay tawa. Sinamaan ko siya ng tingin at mahinang hinilang buhok niya. Ikaw, puro kakalokohan. Kapag may nangyari dyan sa inaanak ko, sigaw ko. Walang mangyayari no, anong tingin mo sa akin? Magiging walang kwentang ina ha? Sabi niya at pumara ng tricycle. Wala naman akong sinasabing ganun. Sabi ko sa kanya bago sabihin sa driver kung saan kami tutungo. Nang makarating kami sa palengke, puro utos na sa akin ang ginawa niya. Siyang nagluluto samantalang ako naman ay naglilinis. May mga taong dumating naman at nag-order kaagad. Kahit 30 putahe pa lang ang nagagawa namin ay nag-order agad sila. Tanya, sinong kasamang pumunta dito? Ikaw lang ba mag-isa? Tanong niya habang nilulutong minudo. Samantala ako naman ngayon ay sa afritada. Si Miguel, bakit? I asked. Kayong dalawa lang? Matagal pa akong nag-isip bago tumango. Ngayon ay mapaglarong ngiti ng mga labi niya habang nagluluto. Akmang sasawayin ay may mga kalalakihan na pumasok sa karinderya. Lahat ay napadakong tingin sa aming dalawa ni Mara. Dito ka lang Tanya ha? Mukhang trip ka ng mga to eh. Sabi ni Mara sa akin. What? Ginitian niya lang ako siyang bumati sa grupo ng mga lalaki. Halatang galing sila sa construction site dahil sa suot. Good morning guys! Welcome sa aking karinderya! Bati ni Mara sa kanila. Agad ako natawa sa ginawa niya at nagpatuloy sa pagluluto. Ako na rin na nagtimpla ng minudong ginagawa ni Mara. Anong gusto niyo? Tanong ni Mara at sinabi naman nilang gusto nilang ulam, ngunit may isang lalaking kumuha ng atensyon ko. Yung niluluto ng kasama mo, miss. Kung pwede, yung mismo nagluluto na lang. Saad niya. Naghihiyawan naman ng mga kasama nito. Agad din ako nahiya sa kinatatayuan ko sa panunodyo nila sa kasama. Nilingon ko mga ito at nakita nagsasalitang lalaki. He's looking and smiling at me. He wore a black plain t-shirt and pants. Kahit maruming suot ay makisig pa rin itong tingnan. Masasabing guwapo, moreno ngang kaharap ko. Yun, si Engineer may gusto kay Mrs. Snow White. Ay, ikaw Engineer ha, mapuputing babae talagang hilig mo. Umiwas ako ng tingin dahil sa asaran nila. Hindi naman ako ganun kaputi pero kung maikukumpara nga sa ibang babae nandito ay mas umaangat ang kulay ko. Magsitigil nga kayo, naiilang ng best friend ko, sigaw ni Mara sa kanila. Ginitaan ko lang siya tumiling sa kanya ngunit hindi niya ako pinansin. Kumalma din sila tumupo sa mahabang mesa. Hindi ako hinayaan ni Ana na ako maghatid ng mga pagkain. Kaya siyang gumawa nun. Napapansin ko pa rin ang paraan ng pagtitig sa akin ng engineer na sinasabi nila. When I turned my gaze on him, he suddenly waved and smiled at me. I immediately looked away and continued my work. After they eat, they immediately left. They wave at us to say goodbye. It feels like I am holding my breath for too long. Nagkwentuhan na lang kami ni Mara. Nang unti na lang ang customers, habang kumakain kami may nag-text sa kanya. Nga pala, bakit hindi mo kasama kanina si Miguel? Tanong niya. Busy? Hindi ko alam. Kaya pala nagte-text, sabi niya tumango-tango. What? Anong sabi? Sabi ko't nakatingin sa cellphone niya. Are you with Tanya? Where are you? Huwag mo re-replyan, sabi ko sabay hablot ng phone niya. Bakit naman? Akin na nga yan. Sinubukan niyang kuhain ngunit nilayo ko sa kanya. Ayoko malaman niya kung nasaan ako. Tumingin siya sa akin na may pagtataka. Bakit? Nag-away kayo? She asked and I nodded. Bakit? Anong nangyari? Kwento ka na dali. Sabi niya sabay hugyug sa akin. Tumingin ako sa paligid at nang makitang tapos ng kumain ng huling customer namin ay nagsimula na rin ako magkwento. Habang siya'y tahimik na nakikinig lamang sa tabi ko. Hinayaan mo ba siyang magpaliwanag? Tanong niya pero nagkibit balikat ako. Ikaw, bigla-bigla ka na lang talagang gumagawa ng desisyon.
Kita mo na, manang-mana ka sa tatay mo eh. Eh di pareho kayo naghihirap ngayon, di ba? Saad niya. I can't talk to him. Pakiramdam ko kapag narinig kong paliwanag niya ay luluha ako. Kasalanan ko rin naman. Huwag mong hahayaang patuloy kang sirain ang nakaraan mo. Kapag patuloy mo iniisip ang mga nangyayari sa'yo, abay, hindi ka talaga makakausad niyan. Learn to let go sa mga bagay na tapos na. Promise, magiging masaya kapag katapos niyan. Ngumiti siya sa akin. Wala namang mangyayari kung hindi mo pakikinggan yung explanation niya. Magpatuloy ka lang maghirap. Ang kailangan mo lang gawin ay marinig ang kanyang paliwanag. Base sa kwento mo, pipiliin ka niya. Hindi mo ba nakuha yun? Mas pinili ka niya kaysa kay Nicole. Sabihin na natin si Nicole ang girlfriend niya nang pinili niya ngayon. Pero ikaw, kaya kang ipagsigawan sa mundo na girlfriend ka niya. Pero si Nicole, hindi man lang niya ma-post sa IG niya, hindi ba? Tinignan ko siya bago tumango. Niyakap ko siya ng mahigpit. Thank you, sambit ko. Niyakap niya ako pabalik. Ay naku naman, Tanya. Kung mahal mo patatawarin mo. Huwag na tayo magdrama. Magsimula na tayong mag-ayos, sambit niya. Kung sana ganun kadali ang magpatawad eh. Kahit naman mag-explain siya, wala pa rin pinagbago. Ginawa niya pa rin yun. Kung totoong mahal niya ako, edi sana hindi siya gumawa ng bagay na ikakasakit ko. Half of me wants to forgive and forget what happened. May parte sa akin na gusto kong bumalik sa bisig niya. Gusto ko siyang intindihin. Parang pride na lang pinapairal ko. May agad na pumasok sa karinderya at nakitang si Miguel ito. He's only wearing a black shirt and a flowboard short. Nung nakita niya agad ako'y lumapit siya sa akin. Agad niya akong kinulong sa bisig niya. Please, kung aalis ka, magsabi ka sa akin. Humihingal na siya ngayon. Nababaliw ako kapag hindi kita nakita sa bahay. Umalis ako sa yakap niya nang hindi siya tinitingnan. Kung aalis ka pa ulit nang hindi nagpapaalam sa akin, itatali na talaga kita sa tabi ko. Get that, Tanya? Magawa na kayang patawarin ni Tanya si Miguel. Bumalik na kaya sila sa dating masaya lang at walang iniindang problema. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.